Welcome back mga kaalam. Pilipinas at United States nagpadala ng 17,000 na sundalo sa West Philippine Sea. Ang nasabing hakbang ay nagpalala ng tensyon sa pagitan ng tatlong bansa. Ano nga ba ang nangyayari at bakit ginawa ito ng United States at Pilipinas? Tara't alamin natin. Sa ating nakaraang video ay binalita natin ang babala ng China sa Pilipinas dahil sa EDCA. Kung hindi mo pa napapanood ito, ay mangyaring i-click mo ang link na nasa baba. Ang videong ito ay konektado sa naunang video kaya mas maiintindihan mo ito kung napanood mo na ang nauna. Gayunpaman, kung nais mong panoorin agad ito ay ayos lamang dahil kahit konektado ang dalawa ay may bago tayong tatalakayin. Ang nasabing hakbang ng United States at Pilipinas ay ang Balikatan Exercises 2023. Ito ay formal na binuksan noong Martes at isinasagawa ang pagsasanay sa maritime security, amphibious urban at aviation operations. Sinimulan na ng United States at Pilipinas ang kanilang pinakamalaking military drills na kinabibilangan ng live fire exercise sa lamubog na barko sa South China Sea. Mahigit 78,000 na sundalo ang nakikibahagi sa balikatan kasamang humigit kumulang 12,200 na tropang Amerikano, 5,400 na miyembro ng Armadong Puwersa ng Pilipinas o AFP. Gayun din ang mga kinatawan mula sa ibang bansa, kabilang ang Australia. Ang balikatan ay nangangulugang balikat sa Tagalog. Ito ay nakatakdang matapos sa April 28, 2023. Ang balikatan exercise ay nagpapahusay sa mga taktika at pamamaraan ng AFP at ng United States Armed Forces sa malawak na hanay ng mga operasyong militar. Pahayag ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar sa isang pahayag na inilabas ng US Embassy noong nakaraang linggo. Pinapataas nito ang aming kakayahang magtulungan ng epektibo at mahusay sa pagtugon sa iba't ibang sitwasyon ng krisis. Dagdag pa ni Aguilar, ang balikatan ay nagbibigay ng walang kapantayan ng mga pagkakataon upang ipakitang lakas at kahandaan ng alyansang panseguridad ng Pilipinas at United States. Pahayag naman ni Lieutenant Colonel Daniel Jovane na siyang balikatan Combined Joint Information Director. Dinagdag na ang aktibidad na ito ay important investment sa paghasa sa kakayahan ng US at Pilipinas na magtulungan sa iba't ibang operasyong militar. Ang balikatan exercises ay nagsisimula na habang ang China ay nagsasagawa ng 3 araw na military drills sa paligid ng Taiwan na inilarawan ng Pangulo ng bansa bilang banta sa pangrehiyong seguridad at sinasabing ito ay pananakot. Ang Pilipinas ay nakaranas ng pressure mula sa China sa mga nakaraang taon dahil sa malawak na pag-angkin ng Beijing sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa mga ginawa ng China. Noong Pebrero, nagreklamong Maynila dahil sa Chinese Coast Guard na gumamit ng military-grade laser sa mga tripulante ng isang barko ng Philippine Navy na nasa resupply mission sa Second Thomas Shoal, na kilala rin bilang Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic ng bansa. Noong 2012, inagaw ng Beijing ang kontrol sa Scarborough Shoal mula sa Pilipinas. Ang Maynila bilang tugon ay nagsimula ng legal na paglilitis sa pag-angkin ng China sa dagat. Kalaunan, ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague ay natagpuan na walang legal na batayan sa paghahabol ng China batay sa tinatawag nitong 9-dash line na nagmula sa isang 1947 na mapa ng dagat. Ngunit tumanggi ang Beijing na kilalanin ang ruling. Kamakailan ay sumang-ayon ng Pilipinas na pahintulutan ng US na makapasok sa mas maraming base militar dito sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng dalawang bansa. Pinapalakas din ito ang relasyon sa seguridad ng Japan. Kala muli po akong humingi ng inyong suporta sa pagpindot sa subscribe button sa baba dahil kamakailan ay maraming nire-restrict na videos ko sa algorithm sa topic na ito na may kaugnayan sa giyera. Hindi ko inaasahan na magpapakita ng awang YouTube kaya sana ay magpakita kayo ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Pinakikita ng mga pampublikong survey na karamihan sa mga Pilipino ay sumusuporta sa mas malapit na ugnayan sa US, bagamat mayroong ilang mga demonstration. Habang nagsisimulang balikatan sa mga taong nababahalan, ang Maynila ay maaaring madawit sa ilang mas malala na tensyon. We are not provoking anybody by simply exercising, sinabi ni Colonel Michael Lohico, isang tagapagsalita ng Pilipinas para sa balikatan sa mga mamahayag bago ang pagsisimula ng mga maniobra. This is actually a form of deterrence, ani Lohico. Deterrence is when we are discouraging other parties from invading us. Ilulubog ng US at Filipino forces ang isang 200 feet o 61 meter na target na sasakyang dagat sa teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng live fire drills.
Dagdag ni Iloilo, bilang bahagi ng coordinated airstrike at artillery bombardment, we will hit it with all the weapon systems that we have, both ground, navy and air. Dagdag pa ni Iloilo. Magsasanay din ang mga kalahok na tropa ng counterterrorism at humanitarian assistance at disaster response. Ang mga aktibidad ay sa mga lugar ng Ilocos Norte, Aurora, Zambales, Palawan at Antique gaganapin. Ayon sa isang information sheet na ibinigay sa media, ang mga kagamitan na gagamitin sa pagsasanay ay ang mga sumusunod: Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS 2000. Nilarawan bilang game changer ng Philippine Army ang Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS 155mm 52 caliber self-propelled artillery pieces at nakuha mula sa Israeli firm sa Elbit Systems noong 2021. 819B Super Tucano. Pinapatakbo ng Philippine Air Force ang Embraer 829B Super Tucano attack aircraft na nagsimulang dumating sa Pilipinas noong Setyembre 2020. Ang sasakyang panghimpapawid ay gagamitin sa light attack, counterinsurgency, close air support, aerial reconnaissance missions at pilot training, ayon sa state-run Philippine Information Agency. T-129 attack helicopters. Natanggap ng Philippine Air Force ang T-129 attack helicopter mula sa Turkey noong Marso 2022. Nakatalaga ito sa 15th Strike Wing. Ang ATACS ay maihahambing sa AH-1S Cobra. Ayon sa PAF, na inilarawan ang mga helicopter bilang isa pang game changer sa suporta sa maraming misyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Fast Frigate Patrol Ships. Ang BRP Jose Rizal ay ang nangungunang barko sa kanyang klase ng mga frigate na nakuha mula sa Hyundai Heavy Industry sa South Korea. Siya at ang kanyang kapatid na barkong BRP Antonio Luna ay may kakayahang magdala ng missile at inilaan para sa multi-role operations kabilang ang coastal patrol at anti-submarine warfare. Landing dock. Ang Philippine Navy ay mayroong dalawang landing platform docks, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Nilalayon upang suportahan ang militar gayon din ang mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Ang mga barko ay may pinakamataas na kapasidad na magdala ng 11,583 tons at maaaring tumagal sa dagat sa loob ng 30 araw. US Air Force, kabilang sa mga kagamitan ng USAF na ginagamit para sa balikitan ay ang F-16 Fighting Falcon, KC-130J Super Hercules at KC-135 Stratotanker. US Marine Corps, ito ay isang asset ng USMC, ang MV-22 Osprey, UH-1Y Venom, AH-1Z Viper, UH-53 Super Stallion, Joint Tactical Light Vehicle at F-35 Lightning II. US Army, ang US Army ay may AH-64 Apache, HH-60 Medevac Black Hawk, UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinooks, watercrafts, rocket launcher, at Patriot Avenger battery systems. US Navy. Ang US Navy naman ay may equipment na gagamitin sa military exercises. Ito ay ang Landing Helicopter Dock, Landing Platform Dock Expeditionary Sea Base, MH-60S Seahawk at P-8A Poseidon. Ngayong taon, 111 troop mula sa Australian Defense Force ang lalahok sa balikatan, partikular sa maliit na land-based Special Operations Training. Ayon sa tagapagsalita ng balikatan na si Lohiko, ang mga aktibidad ay gaganapin sa Fort Magsaysay sa hilagang lalawigan ng Nueva Ecija, sa bayan ng Kasiguran sa lalawigan ng Aurora, at sa mga lalawigan ng Palawan at Antique. Ang US ay nakatakdang magdala ng Patriot Missile System at High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Ayon kay Lohiko, at idinagdag na ito ay magdadala ng mga barko at sasakyang panghimpapawid nang hindi nagbibigay ng mga partikular na detalye. Samantala, itatampok ng militar ng Pilipinas ang dalawang frigate mula sa Navy, FA-50 jet mula sa Air Force at bagong nakuhang artillerya mula sa hukbo. Ang lokasyong iyon ay nakaharap sa South China Sea at sa kabila ng tubig mula sa Taiwan Strait ay malamang na nakakaalarma sa China. Ngunit sinabi ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas na ang maniobra ay naglalayong palakasin ang mga depensa sa baybayin ng bansa at hindi nakatutok sa anumang bansa. Ang US at China ay nasa mitsa ng banggaan dahil sa matagal na namumunong mga alitan sa teritoryo ng kinasasangkutan ng China, Pilipinas at 4 na iba pang mga bansa. Pati na rin ang layunin ng China na pananakop ng Taiwan
sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Nagbabala ang China tungkol sa nakaraang linggo laban sa tumitinding deployment ng militar ng US sa rehiyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na isang regular na news briefing sa Beijing na ito ay magtutulak lamang ng mas matinding tensyon at mas bababa ang tsansang ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Hanggat ang ilang mga bansa ay patuloy na nag-aangkin at naiinggit sa mga limitasyon sa mga karapatan at lumampas sa kanilang otoridad sa ilalim ng international na batas, ang United States ay patuloy na ipagtatanggol ang mga karapatan at kalayaan ng dagat na ginagarantihan ng lahat. Walang miyembro ng international na komunidad ang dapat takutin o pilitin na isuko ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Pahayag ng US. Kaalam, tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating FB group at para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. Kaalam, anong masasabi mo tungkol sa Balikatan 2023? Ito ba ay magiging mitya ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China? Ang ginagawang pagtulong ng US ay makabubuti ba para sa ating bansa? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ng next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.